Magandang araw. Ako po si Matt Lester Liraga. Ito po ang aking daily devotion ngayon, June 9. God cares for the needy. Elisha and the widow na nilalaki po ni Pastor Russell Ramos sa 365 Daily Devotions. At ang Bible verse ngayong araw ay galing sa 2 Kings chapter 4, verse 1 to 7. Ang sabi po ay, Elisha and the widow's oil. Now the wife of one of the sons of the prophets cried to Elisha, Your servant my husband is dead, and you know that your servant feared the Lord, but the creditor has come to take my 2 children to be his slaves. And Elisha said to her, What shall I do for you? Tell me, what have you in the house? And she said, Your servant has nothing in the house except of oil. Then he said, Go outside, borrow vessels from all your neighbors, empty vessels, and not too few. Then go in and shut the door behind yourself and your sons, and pour into all these vessels. And when one is full, set it aside. So she went from him and shut the door behind herself and her sons. As she poured, they, they brought the vessels to her. When the vessels were full, she said to her son, Bring me another vessel. And he said to her, There is not another. Then the oil stopped flowing. She came and told the man of God, and he said, Go, sell the oil and pay your debts, and you and your sons can live on the rest. Sa kwento natin ngayon, may isang balo na lumapit kay Elisha. Ang kanyang asawa ay isang lingkod ng Panginoon na namatay at naiwan siyang baon sa utang dahil hindi niya kayang bayaran ang kanyang pagkakautang. Nanganib na kunin ang kanyang mga anak bilang alipin. Isipin natin ang kalagayan ng babaeng ito. Nawalan na siya ng asawa, may pinagdadaanan siyang problema sa pera at maaari pang mawala sa kanya ang kanyang mga anak. Talagang parang wala ng pag-asa ang sitwasyon. Ngunit, dito papasok ang ating first teaching. Ang una ay, God cares for the needy, especially those who are faithful to Him. Minsan kapag dumadaan tayo sa problema, pakiramdam natin ay nakalimutan na tayo ng Diyos. Kapag kulang ang pera, may bayarin, o may mabigat na pinagdaraanan ang pamilya natin. Madaling isipin na mag-isa lang tayo. Pero ipinapakita ng kwentong ito na nakikita ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Hindi siya bulag sa ating mga luha, hindi siya bingi sa ating mga panalangin. Maaaring hindi agad dumating ang sagot, ngunit ang Diyos ay laging may malasakit sa kanyang mga anak. At ang pangalawa, gathering empty containers in times of need is an act of faith. Sinabihan ni Elisha ng balo na manghiram ng maraming sisidlan mula sa kanyang mga kapitbahay. Siguro sa isip ng babae, hindi niya agad naintindihan kung bakit kailangan niya iyon. Ang meron lang ang naman siya ay kaunting langis, pero sumunod pa rin siya. Minsan, ganito rin ang ginagawa ng Diyos sa atin. Pinapagawa niya tayo ng mga bagay na hindi natin agad naunawaan. Hinihingi niya ang ating pagtitiwala bago pa natin makita ang resulta. Ang pagkuha ng mga sisidlan ay isang hakbang ng pananampalataya. Ganoon din sa buhay natin. Ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala sa isip, ito ay pagkilos ayon sa sinasabi ng Diyos kahit hindi pa natin nakikita ang buong plano niya. At ang huling teaching is, God's financial blessings are often proportionate to the containers we prepare. Habang nagbubuhos ang balon ng langis, patuloy itong dumadaloy hanggang mapuno ang lahat ng sisidlan. Ngunit tumigil lamang ang himala nang wala nang may handang hilagyan. Napakagandang larawan ito para sa buhay natin. Madalas gusto natin ang pagpapala ng Diyos, pero minsan hindi tayo naghahanda para tanggapin ito. Gusto natin ang oportunidad pero hindi tayo nag-aaral. Gusto natin ng trabaho pero hindi tayo naghahanda ng skills. Gusto natin ng tagumpay pero kulang ang ating paghahanda at pananampalataya. Hindi ibig sabihin nito na kontrolado natin ang biyaya ng Diyos. Ngunit ipinapakita nito na nais ng Diyos na makita ang ating pagtitiwala
tiwala at kahandaan habang hinihintay natin ang kanyang pagpapala. Yun lamang.